Sa pelikulang Sambahin ng Ngalan Mo noong 1981 ay dito nakita si Fernando Poe Jr. na sakay sa kanyang kabayo papuntang simbahan. Dito rin umakyat si Fernando Poe Jr. Dito, itong pwestong ito, dyan yung sampalo, malaki. Dyan, dinito sa Fernando. Aking isang kababalaghang naranasan. Doon sa Balete Tree na sabi-sabi, doon daw po nagpapakita yung White Lady. Maaga pa lang ay umalis na tayo ng Imus dahil medyo may kalayuan ang ating biyahe. Ngayong araw na ito ay tutungo tayo sa pangalawang huling bayan ng Laguna, ang bayan ng Mabitak. Mga Kamindurahing TV, dahil sa ang puntangan natin ay sa dulong bahagi ng bayan ng Laguna, ito yung Mabitak, pangalawang bayan sa pinakang dulo sa south ng Laguna. So kapag ka dito tayo dumaan sa parting Kalamba, masyadong malayo para sa atin, baka maghapon ang ating biyahe. So galing nga tayo ng Imus, nagdaang hari tayo, tapos kinuha natin yung Islex, mag-i-exit tayo ng Bikutan. Ito na yung pinakang the best na daanan papunta dito sa Mabitak, Laguna. Nilampasan lang natin yung Sukat exit at dito nga tayo i-exit sa Bikutan. Pero ang pinakamagandang biyahe dito ay mas maaga dahil itong exit na ito ay kabalitaan na napakasobrang traffic lalo na kapag tanghali na. Kakanan tayo dito, tapos dire-diretso tayo. Pagdating dun sa may stoplight pababa, makikita naman natin yung Laguna Dibay. O yan, yung nakikita natin yan. Tapos kakaliwa tayo, kukunin natin yung C6. So mga Kamindurahing TV, andito na nga tayo sa C6. Dire-diretso na ito, ang labas na natin ay Taytay Rizal. At doon na tayo dadaan papuntang Mabitak, Laguna. Napakaganda pala ng view dito. Ito malapit na itong lugar na ito sa Pililla, Rizal. Pero bago tayo tumuloy, hanap muna tayo ng kainan dahil masarap daw yung biryani dito sa isang kainan dito sa may Pililla, Rizal. Dito sa napili naming kainan, kitang-kita natin, overlooking talaga yung Laguna Dibay. At kung mapapansin ninyo yung mga windmill dito sa Pililla, Rizal, ay kitang-kita rin ang view dito sa lugar na ito. Napakaganda, napaka-preskong kumain dito sa lugar na ito. Check natin yung kanilang pagkain kung masarap. Okay naman yung pagkain nila, ayos din yung biryani, pero mas masarap na natikman kong biryani yung isang kinainan ko dyan sa may bandang Batangas. Mga Kamindurahing TV, dire-diretso na tayo papuntang Mabitak, Laguna. Pero bago nga yun ay meron tayong dadaan ng isang puno sa may San Miguel, malapit na rin sa Mabitak. Mga Kamindurahing TV, andito ngayon tayo sa bahaging ito ng Laguna at mayroon tayong pupuntahan na isang simbahan na punong-puno ng kwento ng kasaysayan. Pero bago natin puntahan yun, ay dinaanan muna natin ang isang puno ng baliti na ito naman ay hitik din sa kwento ng kababalaghan. Pakinggan natin ang ilan
dun sa mga nakasaksi dito sa punong ito ng Baliti? Yan, baliti. Yan ang mga tirahan ng mga tigbarang talaga. Tirahan ng mga engkanto kasi wala naman silang ibang taguan o tirahan kung hindi sa ganyan, mga ganyan lang mga puno. Hindi lang ang baliti o masamang espiritu ang pinangingilagan diyan. Kung hindi, white lady na kung tawagin nila. Doon kami magdadaan sa Balete. Hindi pa kami ganong nakakalapit sa Balete. Nakarinig kami ng kakaibang tunog na parang may tumutugtog ng piano. Kaming umuwi dito sa amin, sa Laguna, dahil nagtatrabaho ako sa Pampanga at nagkakaroon kami ng reunion every New Year. Nag-decide ako na matulog doon sa kotse ng bayaw ko, kasama ng kanyang kapatid. Pasado 2:00 ng madaling araw, naiihi ako. Mayroon akong naaninag na puti doon sa unahan namin. Unti-unti, lumakad siya papunta dito sa kabilang poste. Mga Kamindurahin TV, ilan ito sa mga patotoo na narinig at napanood natin sa isang TV show na ang Baliti 3 na ito ay maraming nakikita ng mga kababalaghan. Bukod pa dito, marami ang nagsasabi dito sa lugar na ito ay maraming naaaksidente dahil kung ano-ano raw yung mga lumalabas dito lalo na pagkagabi. Pero nakita ko naman yung karsada, hindi mo kailangang magmabilis dahil ito ay pababa tapos kurbada pa. Talagang kapag kaganito ang kondisyon ng karsada ay matutokso kang magpabilis lalo na sa panig ng mga nagmumotor. Masyadong madilim ang lugar na ito, samahan mo pa ng mga engkanto. Mga Kamindurahin TV, pagkatapos nga nating daanan yung Balite at nalaman natin yung mga kwento ng kababalaghan doon, ay didiretso na tayo ng simbahan ng Mabitac, Laguna. Kung mapapansin ninyo, yung karsada dito sigsag pero napakaganda namang daanan. Kaya lang, siyempre, hahaluan nyo ng pag-iingat. Kasi na rin sa kwento, marami na rin naging aksidente dito sa lugar na ito. Partikular na dun nga sa puno ng Balite. Pero napakaganda ng view. Doon sa ating iba pang mga dinaanan doon, overlooking din yung Laguna de Bay. Bago tayo pumunta ng simbahan ay silipin muna natin ang munisipyo ng Mabitac, Laguna kung ano ang hitsura. At base sa ating Waze ay tatakbo na lang tayo ng mahigit 3 kilometro para marating ang City Hall ng Mabitac, Laguna. Parang ito na yon yung building na nakikita ko sa gawing kanan. Ginagawa pala yung tulay dito kaya bigayan yung bawat dadaan na sasakyan. Kumbaga stop and go. So mga Kamindurahin TV, ito na nga yung munisipyo ng Mabitac, Laguna. Mukha siyang bago o bagong pintura. Nasa modelo yung kanilang munisipyo. Shout out para sa mga taga Mabitac, Laguna. Okay, diretso na tayo ng simbahan. Mula nga doon sa City Hall ng Mabitac ay naglakbay tayo ng halos 2 kilometro para marating ang nasabing simbahan. Dahil nga ang lokasyon nito ay nasa isang burol. Kung mapapansin nyo, kadalasan ang simbahan ay malapit lang sa munisipyo. Pero ito ay kakaiba, malayo. Sabi nung ating napagtanungan, meron daw tayong kakananan dito sa may isang puno, pataas na diretso na ng simbahan. So ito na yung sinasabi nila na kakanan at diretso na ng simbahan. Masyadong makitid yung daan dito, parang hirap magsalubong yung dalawa. Pero banayad naman yung pag-ahon, hindi siya ganun kataasan kasi malayo. Malayo yung pinagmulan, hindi yung biglang ahon. Ito na yun, nakikita ko na yung simbahan.
Ito ang simbahan ng Mabitak sa Laguna na kilala bilang Nuestra Señora de Candelaria Paris, ay itinatag ng mga Pransiskanong misyonero noong 1615. Orihinal na itinayo sa sitio Wiling-Wiling, inilipat sa mas mataas na lugar dahil sa madalas na pagbaha. Kilala ang simbahan sa makasaysayan na hagdanan nito at pagiging sentro ng debosyon sa mahal na Birhen ng Candelaria. Ang bayan ng Mabitak ay kilala sa marami ding kwento ng kasaysayan dahil ang lugar na ito ay pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng mga Pilipino na nangyari noong September 17, 1900 at nanalo ang mga Pilipino. Dito nagmula ang lawa ng Laguna Dibay at noong ikadalawang digmaang pandaigdig, dumating ang mga Hapon sa bayan ng Mabitak noong 1942 at naitaboy noong 1945. At kilala nga ang Mabitak sa ganda ng disenyo ng simbahan ng mahal na Birhen ng Candelaria, subalit ito ay laging nasisira ng lindol at nasunog noong 1954. Bukod sa hitik sa kwento ng kasaysayan ng lugar na ito, ay nagamit din sa shooting ng nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. sa kanyang pelikulang Sambahin ang Ngalan Mo. Kung napanood nyo ang pelikula ni PJ na Sambahin ang Ngalan Mo noong 1981, dito sa lugar na ito binigti ang kanyang buong pamilya. Na ayon dito sa ating nakausap, may isang malaking puno raw dito ng sampalok. Good morning, andito si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Carlito. Si Kuya Carlito, siya yung caretaker. Gano'n ka na dito katagal, Kuya? Mga 16 na taon na. Kasi bukod sa makasaysayan, ang simbahang ito, pinag-shootingan din ito ng artista. Kilala mo sino nag-shooting dito? Ang pagkakaalam ko, nag-shooting dito si Fernando Poe Jr. Sambay ng Ngalan Mo. Anong taon yun? 1981? 81. Dito sa vicinity ng simbahan na to, saan parte sila dito Doon sa nag-shooting? may tagiliran doon, may sampalok na malaki doon eh. Pwede ba nang samahan mo kami? Sige, tara. Tara, punta tayo. Anong ginagawa mo dito, Kuya? Wawalis-walis ako dito, paikot, paligid. Pero nakita ko yung simbahan dito sa gilid, parang bagong pintura. Ano to? Oo. Bago na ba to? Kasi nirenovate na yun eh, gumuguho na yung mga tagiliran na yun eh. Pero ito, dati yung ano, yung harap na to, itong altar, itong simbahan ito, itong harap, tower. oo, Yan ang dati niyang original, kakahugis. original pa yan. Oo. Mm. Kasi nauukuhan ng mga ibon yan eh. Yung Ay, taas gumuguho na nga yan eh. No, dito pa nga nagpaputok si, ano, si Buhaya. dito, Oh, dito. doon sa taas na yun. Oo. Pwede ba tayo makit mamaya? Oh, pwede. Pwede naman. Gumuguho na yan eh. Ito, bagong pintura na lang to. Hindi, parang pinalitadaan na lang yan. Ito, Oh, tsaka ito, wala pa to nung nag-shooting sila dito. itong parting to. wala pa yan. Wala pa to. Yan, pinto lang yan, ganyan lang yan. Yan. Tapos, paano sila? Dito sila, Yan, dito bumaba siya, pakabayo. dito. Oh, yan. Yung, Nakakabayo siya. yung kabayo, inakyat niya dito. Oo, inakyat, tapos bumaba pa ganun. Pwede rin pala yung kabayo umakyat Oo. dito, no? Oh. Ito, nandito na to. Wala pa yan. Wala pa rin to. Oh, dito, itong pwestong ito, dyan yung sampalok na malaki. Dyan, biniti si Fernando Poe. Ito yung sinasabi ni Kuya na meron daw dito isang malaking puno ng sampalok na dito nga binita yung pamilya ni Fernando Poe Jr. Meron kasing nag-vlog dito na ang mga content niya ay ganito. Ito yung puno na kanyang ipinapakita na dito raw binita yung pamilya ni Fernando Poe Jr. Pero mali, ayon nga dun sa ating nakausap na si Kuya, mayroong isang malaking puno ng sampalok. Dito rin kahiliran nito, kaya lang sa ngayon wala na. Mga Kaminturaing TV, andito na nga tayo sa simbahan ng Mabitak, Laguna, ang Nuestra Señora de Candelaria. Kung maaalala nyo yung pelikulang Sambahin ang Ngalan Mo noong 1981 ni Fernando Poe Jr., yung mga kontrabida na si Maning Ahas dito dumaan. Kasama yung mga kabayo at saka yung pamilya ni Fernando Poe Jr. na bibitayin nga dito sa taas na to. Ito na yung mga kontrabida ni Fernando Poe Jr. na kung saan ay bibitayin nga yung kanyang mga magulang at kapatid. Tapos, pagkatapos mabitay yung pamilya ni Crisanto, dito rin umakyat si Fernando Poe Jr. Sa hagdanan ito, kahila-hila yung kanyang kabayo. Kung mapapansin ninyo, wala pang harang na bakal sa magkabilang gilid.
dito, bababa tayo dito para maipakita ko sa inyo kung saan nanggaling si Fernando Poe Jr. Tara. Dito siya lumabas bago umakyat dito sa hagdanang ito papunta sa simbahan. Ito naman yung bintana na ipinapakita kung saan ay binaril ng pari yung mga tulisan. Bago natin tapusin ang ating vlog ay ipakita rin natin kung saan nanggaling si Fernando Poe Jr. noong siya ay nangangabayo papunta pa lang sa simbahan. Ito yung karsadang yun. Hindi pa siya simentado nung mga panahong yun. At ito yung clip. Ang nagbago lang sa lugar ay gumanda yung karsada, lumapad, pero yung mga palayan at bundok ay yan pa rin. May ilan na rin tayong napuntahan na simbahan dito sa probinsya ng Laguna. Pero itong simbahan dito sa Mabitac ang may pinakamataas na pwesto. At nung binilangan natin ito ng aktual ay meron itong 126 steps. So mga Kamindurahin TV, tapos na nga ang ginawa natin pag-explore dito sa simbahan ng Mabitac, Laguna na kilala sa pangalang Nuestra Señora de Candelaria. So hanggang dito lang muna ang ating pag-explore sa simbahan ng Mabitac, Laguna at hanggang sa muli.